Kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao. Nanubag sila nag-ingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias. Samtang ang uban pagayod nag-ingon nga ikaw usa sa mga propeta ani adto nga nabanhaw. Apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako nangutana siya kanila. Itubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Ang Dios magapanalangin siyang pulong. Now, matod pa sa unang bersikulo nga atong gibasa sa Lucas 9:18. Usa ka adlaw, nibiya si Jesus sa mga panon ug nag-ampo siya nga nag-inusara. He left the crowds to pray alone. So, mag-ano na itong routine ni Jesus sa lingkod sa kalibutan, mag-ampo, magwali, mag-ayog mga malatian, mag-adto sa templo. Wala giningon nga naglaglaag ra siya nga murag ilingaw-lingaw kuan. So tanan nga iyang schedule is mapuslanon. Wala na gisayang niya ang panahon. So matod he left the crowd. One day he left the crowds to pray alone. Kunya ang iyang mga kauban, mga disciples, uban gyapon niya. Pero in terms of prayer siya nag-pray alone. So ni mga panahon nga kita mag-ampo nga mag-inusara aron maka paanpunta maka bubuta sa atong gusto nga ibubo nga to sa Ginoo maka dangat tas atong gusto ipadangat nga to sa Ginoo sa atong personal prayer. O matod pa nga si Jesus nangutana sa mga tinud-ano unsay ikasulti nila may tungod kang Jesus. Iyang klaro kung nakaila ba ng iyang magkauban niya. Si klaro niya nakaila ba niya gawan-uban niya. O niingon ang uban nga ikaw si Juan nga magbubunyag. Ang uban niingon ikaw si Elias. Ang uban niingon nga isa siya sa mga propeta nga nabanhaw gikan sa mga patay. So, lain-lain ang ilang mga tubag. Pero ingon si Jesus sa ila, sa question niya, who do people say I am? Kinsa man ako, kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao. Nautan siya, unsay kasulti sa mga tao, may tungod niya. Iba sa mga tao, ikaw daw si Elias, ikaw si John the Baptist, ikaw isa sa mga propeta na banhaw. Pero ikaduhan niyang pangutana, ingon siya, apan ka mo, unsa maing ikasulti may tungod na ako, kinsa man ako. So rin mga panahon ang leader mangutana sa iyong mga sakop, unsa nga ikasulti na ako, kinsa man ko para kanino. Para maniguro unsa ba ito. Kaila ba mo? Nako, kaila ba mo? Sa inyong leader, kaila ba mo sa Ginoo? So, but who do you say I am? Unsa inyo? Nasayran may tungod nako, kinsa ko. Ug sa diha, nga kinigi pangutana ni Jesus. Si Pedro ang nitubag diretso ani nga chapter. Ikaw ang Mesiyas, pinadalagi ka sa Dios. Nakatubag gid og insakto si Pedro sa question ni Jesus. Ano nakatubag man siya diretso? Tungod kay si Pedro, wala lang na minaw kundi na malandong. Kung mamalandong ta, law-law ang atong sabtan o ilhan. Muna nga, sa tanan, listen sa other books, ang mga tubag sa ubang mga disipulo ni Jesus, dili sakto.
Walang murag lang. Na ilang tubag. Pero ang nakatumpak o tubag si Pedro lang yun. Sa pasabutan na ay members or followers nga wala kaila sa ilang leader. Kung naapoy na kaila o diretso makatubag. O mo na nga, kaila man siya, ang iyang loyalty, ang pagsalig hatag kaniya. Muna si Pedro sa tala sa 12, siya gibilinan ni Jesus. Pakana ako nating karnero, at mana ako mga karnero, o pakana ang ako mga karnero. Sa 12, siya gibilinan sa responsibilidad nga gisugdan ni Jesus sa iyang diri sa kalibutan. Dili tungod kay siya nakatubag, pero nakita ni Jesus ang iyang kasing-kasing ug ang iyang pagka-responsible sa buluhaton nga ginabuhat. Matod pa ni kaya nastubag man ang pangutana ni Jesus kung kinsa siya. Kasi ang Mesiyas, gilipadala gikas Ginoo. Nagpasidaan si Jesus sa verse 21 sa mga disciples nga dili ipaybalog ni bisan kinsa kung kinsa siya. He warned his disciples not to tell anyone who he was. The Son of Man must suffer many terrible things. Ang anak sa tao mag-antos o daghang mga kuyaw nga mga pangitabo. He will be rejected by the elders, the leading priests, the teachers of religious law. He will be killed, but on the third day, he will be raised from the dead. Isay-say tayo diri ni Jesus ang umaabot nga klase sa kapatayon na iyang atubangon. Nga i-reject siya sa elders. Na yung mga panahon ang mga leaders i-reject. Kinsa man ang mo-reject, kato nagamit sa kaaway. Kung i-reject ka, it means wala sila ganahin mo. Libakon kanila. Isiwan ka di mao. Kasi sila sakto. That's part of leadership. Pwede magsadya sila, malipay sila. Silang grupo-grupo ng mga istorya. Huwag ang yawa, naging pinalipay po nila, pero kinawala. Diba? He will be rejected by the elders. Elders. Pangulo. The leading priest, pati ang leading priest. And the teachers of religious law. Kining nga mga pangitaw, kining istorya, naakya po ni ron. Nga ikaw tarong, ikaw pa'y sumsuman. Diba? Kining spirit, naakya po na ron. Ikaw pa'y tarong, ikaw pa'y naningkamutog ayo. Ikaw pa'y dakong nabuhat. Ikaw pa'y issue of all. Unya, lipay kayo sila na grupo-grupo nga ikaw ang issue. O matod pa, he will be killed. O pagapatyon siya, apan sa ikatulog ka adlaw, mabanhaw siya gikan sa mga patay. Isa-isa na, usay dangatan niya, kinsay gamiton nga kontrabida sa iyang kinabuhi sa iyang pagka-leader. Isa-isa na. Kinsa nga grupo, unsa nga klase nga tao. Kasagara mga tabian, mo ginay magamit, magtabi-tabi di mao. Kay demons kabalo sila o kinsa ilang magamit. Then he said to the crowd, ingon din si Jesus, if any of you wants to be my follower,
Ang bisan kinsa kanino nga gusto mo sunod ka nako, you must turn from your selfish ways. In verse 23, unya maingon si iya sa tanan, kun may buot mo sunod ka nako, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw nga magsunod ka nako. So unsa daw kuno ang giingon ni Lord? Nagwarn na siya, nagpasidaan na siya. Na anay, pasidaan. Na ang bisan kinsa kuno musunod kaniya, kinanglan kuno nga iyang talikdan ang iyang kaugalingong pamaagi. Selfish way. Turn from your selfish ways. Ayun na kuno na inyong kaugalingon. Take up your cross daily. Pasana ang inyong mga cross. Pasana ang mga palasanon, mga problema everyday. Take up your cross daily. Kinsa man atong adlaw-adlaw nga cross. Kinsa man ang cross, kabugaton, problema. Kinsa man naghatag na itong kabugaton everyday. Pasana lang jud kuno. Kay ingana gyapon ang ibot ni Jesus, gipas-an niya ang mga problema, mga sala, gipas-an niya. Mas maayo man ang ikaw nagpas-an kaysa ka ikaw gipas-an. And follow me. Og sunod lang jud kuno niya. So this is negative. Nga naa gyud ay kunoy kabugaton na ay problema kung magsunod ta ni Jesus. Dili always happy na ay challenges. Nga bugat nga kapasano na to. That is why let's evaluate ourselves. Kita ba ang nagpasan or kita gipasan? O nagfollow pa ba tas Ginoo? Or napalo na tas Ginoo? Nagfollow pa ba ta ni Lord or nagfollow na ta ni Lord? In verse 24, kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako maluwas niini. So kung ato ko nung palabyan atong kaugalingon, piliun na ito kaugalingon para maluwas. Dili ko no na maayo kay mawad-an na noon ka kinabuhi. Sa ato pa, to turn from your selfish ways. Ayaw ipalabi imong kaugalingon. Ayaw kuna-una imong kaugalingon. Kuna-una ang imong kaugmaon sa imong kalag espiritu, dili ang imong unod nga kaintang. Kung matod ni nga kadtong unsa may magkuha sa tao kung maiya ang tibok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya. What shall it profit a man if he gain the whole world and loses his own soul? Kisa-isay tini, kung imong tagaag na kung bili imong kinabuhi o panginabuhi para sa imong kinabuhi kaysa naghatag nimong kinabuhi, matod pa, unsa may madawdaw nimo kung imo na tibok kalibutan tungod sa imong pagpanginabuhi apan malaglag lang di ay gihapon. So say pasabot aning nga bersikulo, ayaw ipalabi ang pagpanginabuhi para maangkon nimo tibok kalibutan. Tagaig bili ang pagpangalagad sa Ginoo sa adlaw sa panahon nga ting alagad. Kay gitagaan naman ta ni Lord o schedule, duties to follow. Lunes paingon o ito unang kaadlaw mag trabaho, isa kaadlaw mag pahulay sa trabaho o i-work out atong unsa may i-work out nato sa isa kaadlaw ang atong ang para sa atong kalog espiritu. Kaya atong pagtrabaho ikan sa unang kaadlaw para sa atong lawas. Itabako na ito nagtrabaho ta para sa atong lawas.
Ang trabaho na to para sa isa adlaw, sa isa kasimana, is para sa itong kalagog espiritu. Kaya matod pwede ni verse 26. Kung ako o ang akong pagtulunan ikaulaw sa usa ka tao, siya usab ikaulaw niya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diya sa iyang himaya o sa himaya sa mga o sa balaang mga anghel. So nagpadayag dinhi nga kung ikaulaw kuno ang Ginoo, ikaulaw pod kuno ta niya. So sa pasabot ana, anay mga panahon nga murag i-deny na to nga Christian ta, murag mauwaw ta. Maulaw ta sulti di ta proud nga maingon nga Christian ta, follower ta, born again ta, anak tas Ginoo, mauwaw ta. Ngano man, naadi ko no inga na nga sitwasyon nga kung ikaulaw kuno nato, if anyone is ashamed of me, ang bisan kinsa nga ikaulaw ko o ikaulaw ang akong mensahe, anyone is ashamed of me and my message, i-deny na si Jesus o i-deny na po ang message si Jesus, the Son of Man will be ashamed of that person when He return in His glory. Kanang tawag na, ikaulaw usab siya sa anak sa Diyos kung mubalik na kuno ang Diyos sa iyang himaya. In the glory of the Father and the holy angels. So say pasabot, kung kabalo ang tao mo deny sa Ginoo, ang Ginoo upod mo deny. Kaya what you sow, you will reap. Kung ikaulaw ninyo ako, ikaulaw ang akong mensahe, ikaulaw usab sa anak sa Diyos, ang tao nga limot ganiya. Sa ato pa, na ipanahon, in what for example, may tabo ng versikulo sa Luke chapter 9, verse 26. Panahon sa kagipit. Pare atong, si Jesus gi, dako. Kauban ba mo ani? Kauban ba mo ani? Ingon si Jesus, o ingon si Pedro, dili, deny. Pero nga naman nga, na-excuse man to si Pedro. Wala man hiyok ni. Tungod kay, unsa man, si Pedro is, naana sa kasing-kasing una-una sa Ginoo. Lawom na ang relasyon nila. Pero nagamit lang si Pedro kadyo sa yawa. Na yung mga panahon nga magamit na sa yawa. Musugot sa dili. Na yung panahon nga magamit na sa yawa. Ang pangutana, basta ganahan ang yawa sa igamit na to. Nagamit. Diba? Ito pag-deny ng Jesus, Espiritu Santo sa Ginoo nagkuha niya. So nagamit si Pedro. Katulugan niya. So kung magamit ka sa yawa, pinagi sa itong baba. Kabalo si Lord na nakagamit ang kaaway. Pero wala na ito gituguti. Kung di na tutugutan ang yawa nga magamit sa itong baba, pinagi sa pagpamakag pagdinay. Malipay ra ang ginumaluoy ra. Pero kung hello. Kasama po na ngayon po na ni-isturo po kayo po. Hallelujah. Poratan mo po ka. So, nga na musugutog sa dili. Malagi na sa Bible, there's a way that seems right to a man, but the end thereof is destruction. Isip ta nga, sakto ta, pero nagamit na dito siya. Kaya, murag ato pa siya nag-ibarugan, sakto ba ito? Oh, Jesus. Kasama
Kumuta. Ano man kusog kay sana kusog po kayo mo. Pabadlong. Kusog kay kusog po ba pabadlong. Kumot ni mo eh. So nga na no nga careful ta kay kung tanaw na to ang story ani si Pedro nakasulti naka-answer siya pero unsa tawag ani nadayag po diri asa ni nga bersikulo na ani 27 okay. O ba't diri, I tell you the truth, some standing here right now will not die before they see the kingdom of God. Yung si Jesus nga, sutian ko kamos kamaturan, pipila ka ninyo, karon nga nagbarog. Dili dapit, niining takna nga dili mamatay, sa dili pa, matod pa, they will not die before they see the kingdom of God. Dili ko sila mamatay, sa dili pa, makita nila ang kingharian sa Dios. So makita sa kingharian sa sa dili pa sila mamatay, makita nila ang kingharian sa Dios. And in verse 28, about 8 days later, 8 ka adlaw nilabay. Later, Jesus took Peter, John, and James up on the mountain to pray. Now, 8 days later, 8 ka adlaw sa ato pa, isa ka semana, isa ka adlaw. I-compare niyo mo sa verse 18 magtuganina na nag-adto si Jesus nibiya si Jesus sa crowd kaya nag-pray. 8 days after matod pa ato nga si pastor nga nag-pray si Jesus human siya nibiya sa mga katawhan sa crowd. 8 days later Jesus took Peter, James, and John up on a mountain to pray na put. So nga na ang iyang ginabuhat. Magwali, magampo, mag-ayo balatian. Pero ano yung panahon na tulong kabuk ang iyang gipili nga ubanon. Nga musaka sa bukid. Si Peter, John, and James. Kung atong sabton, bro na apay pinalabin 12 beses nganong tulura igidala. Nay mga panahon nga ingana nga murag masakitan ta kay wala ta napili. Pero part na siya nga atong dabaton. Ang uban wala na uban. Siya mismo nipili nga si Peter, John, o James ba ang iyang ubanon musaka sa bukid. I think dili tungod siguro kay baskog ilang tiil. Pero ganak lami kaayo o tsada kay ubanon mo sa mga pag-ampo. Nga mo ampo cute. Nga unsay tumong mo oy mabuhat. And as he was praying, pero samtang kuno nagampo na si Jesus, the appearance of his face was transformed. So siya pasabutan eh. Sa diyang kuno kay adto man si Jesus dito sa bukid para mag-ampo o sa purpose para mag-ampo. Si Peter, James, and John ra ang giuban. Samtang kuno siya nag-ampo ang iyang naw na usab. Ug ang iyang sanina ni dan-ang pag-ayo matod pa sa pulong sa Ginoo. So siya pasabot ana. Nga kung kita gaampo ato jung gipangita gisik na tong presence ni Lord, gi-desire na to nga makasulod ta sa presensya ni Lord. Adunay changes. Mausap atong now, mausap na kausaban. Muna ma-energize ka, maganahan ka. Muna gusto ni Lord nga makasulod ta sa iyong presensya. Sa iyong presensya na ay kabaguhan. Tingala ka. Oh, dali na iyong pamati. Sada iyong pamati na agenda.
Giganahan na kag-ay, giganahan na kag-ayo. Mo na gusto ni Lord nga makaabot na anak nga level. Kaya kung dili nag-abot anang level, dry. Kasi kayo mo experience anang dry. Dry imong lips, dry imong buhok, dry imong skin. What you nada? So gusto ni Lord nga makaabot na anak nga level. Anak nga level. Para na ay transformation mahitabo. Na transformation mahitabo. I-transform tan atong kasing-kasing i-transform dili dautan. Dili magbatik dautan, di masutig dautan, dili maghimog istorya nga maghatag og problema kadaot or kasama confusion, division and so on and so forth. Kung dili ma-transform atong kasing-kasing atong huna-huna. Unsa may mahitabo? Agenta sa division and confusion. Gamitunon ta sa away para nga maggubot ang una-una antod na division. Gusto ni Lord nga ato masabtan diha sa mainiton nga mga pag-ampo na ay kausaban, transformation. Isang nga reason naghatag ni Lord ang tima gabi alas 10 kape. I was into His presence while I was worshiping the Lord. So nag-worship ko ni Lord, anak na gipadayag ang tima sa Thanksgiving na to. Kung dili ta kasi natin anak na experience, dry. Kasi pagdukay ta nangalagad, like, na-struggle sa atong kagalingon. Na-struggle sa atong kagalingon. Wala ba tayo grow? Every time nga matandog tas i-transform ta ni Lord in our inner beings, atong nasuluran. Mag-usap ang atong pagbating panglantaw. Nga di ta hilagtunon. Dili ta magtabi-tabi. Kung dili, damor ta nga mukaan sa Ginoo Lord kanina. Basta damor ka, sige, dahil sa Ginoo, damor, nigi-enjoy ni mo ang presence ni Lord. Kung wala tayo transformation, sige ta, ogi mong istorya di mao. Matod pa din ni ang yang naong nausap, pati ang sanina, nausap nga naman, gikan sa sulod ni reflect sa gawas. Gikan sa sulod ni reflect sa gawas. Obserbahin ganin ini ng mga tao nga, mabito na katong nahuman naman ang message para sa Thanksgiving. While I was worshiping the Lord gabi, padayag sa ginawang tima para sa Thanksgiving. I-transform ko, energize ko niya mo to. Plus, alauna na ko nakatulog, gibati katulog. I-transform dyan niya akong energy. Nigawas ko sa kwarto para diri ko magdiwas ng mga kuan sa iyaha. Makig-banding sa iyaha. Nangita si Lord pa maaki nga makonect sa Ginoo. Lahi itong trabaho, lahi po ng atong pagkuan sa atong relasyon sa Ginoo. Sige tagtrabaho ng atong spiritual, wala pa nakakonect sa Ginoo. Dili enough. Kinali ko nako, bisan paggrabe tagitrabaho, kung atong soul and spirit, wala pa na trabaho. There's something wrong. It's not enough. Mabito to, if you have time to listen about I miss my time with you.
Dili ingon nga, ang taon ingon, I miss my time with you, kang by Mickey Mangan. Munang message nga giingon ni Jesus para ka Mickey. Mickey, ako nang gimingaw ko sa panahon uban nimo. Kaya nabisi naman si Mickey sa bulhapon. Sa diyang gi-remind siya ni Lord Ana na compose din nga kanta. Kung laom na ang atong relasyon sa Ginoo, mulawom lang na kung magka-abot tas ilalo, muna to deep into the deep, to the depths of muna nausap. Pati ang sanina, ni Danag. Umatod pagkawas ka nausap. Naada yun. Nagpakita ang duha ka propeta nga bantugan. Si Moses ug si Elijah. Matod pa. And began talking with Jesus. Nagkikistorya din si Moses ug Elias kang Jesus. They were glorious to see. Ha? Samtang kuno gipadayag. May mayaon kuno sila pud ug naong. And they were speaking about his exodus from this world. Si Moses ug Elijah nagsulti may tungod sa biya ni Jesus nini kalibutana, which was about to be fulfilled in Jerusalem nga diin pag matuman kini dito sa Jerusalem. Peter and the others had fallen asleep. Atong panahon na nga si Jesus nag-transfigured na tungod sa pag-pray. Ang duha, ang tulo, si Peter, James, and John, perting tuloga. So si pasabot ana. Kung unsay leading sa Ginoo ipabuot nimo buhata, ayaw pag apil atong uban. Bisan to tingkatulog pa gabi, tingkatulog. Tulog na siya. Wala pa kuy. Hindi matulog because pag worship na ko, grabe ang ni Lord. Grabe ang gibuhat ni Lord. I was happy that I received the team for the Thanksgiving and nag-energize mo ito nga. Gusto pa ko more time with Him. I don't care kung tingtulog na. I care nga I can spend time with my Lord who gives me time. Ingana. Sometimes we put aside the human principle, which is right. Pud ko no. Human principle tingtulog na to. Sakto to siya. But as we apply the godly principle, and as the desire of the Lord to spend time with you, spend time with us, spend time with His people, can you give Him time? Muna'y nakapalipon na kong ayon. Spending time with the Lord, enjoying His presence. Shedding tears. Magtuluin mong luha. Raising your hands. Touching God's presence. Wala ka nagmayin sa mga tayo-kasulti. Just enjoy the presence. Just enjoy your time with it. In the presence of the Lord. Di ka maulaw tagtao. Na di ka maulaw Ginoo. So natulog sila. When they woke up, pagkamata nila, they saw Jesus' glory and the two men standing with them. Pati mula tulog kapag mata nila. Kita nila nga na si Moses o si Elijah. Unya, grabe ang himaya jud nila. Kasi pasabuti, anak. If we are great before the Lord, the glory of God is shining brightly upon us. Pero kung layo, atong naong murag kontrabidak is tanan. Pati atong sinutian, dili maayo. Ka-cause of confusion and division. Moses and Elijah were starting to live
Pagmatadyo ko ni sa mga disciples si Peter, James, and John, kita nilang himaya si Ginoo, nakita nila si Moses, Elijah. Hapit na po kuno sila mo biya. Peter not even knowing what he was saying. Si Pedro, aka nagsulti, niingon kang Jesus, Master, it's wonderful us to be here. Sama, nindot nga na ata diri. Let's make 3 shelters as memorials. 1 for you, 1 for Moses, and 1 for Elijah. Tanawa. Si Pedro, nagsulti na po, di mao, tinawanon kayo. Ang sa iyang ingon, maghimo o memorial or kining monumento, isa kang Jesus, isa kang Moses, isa kang Elijah. Naapay mga suggestion nga marang pindot, pero sayo. Hello? Naatay mga suggestion nga murag nindot pero sayo. Di mao. Nya po dili nato masabtan, o dili nato kundi matuman ikalain day nato. Hello. Kung ikuan pagit sa uban, inlalama like sa uban, mag-cause na po siya confusion and division and disunity. Ay uban nga na. Manadagan ka ay ministry na nga guba tungod anang wrong na to nga mga istorya. Nga maayo unta pero dautan di ay. Maayo unta sa imong hunahuna pero dili ay tubas Ginoo. So unsa maghimo taog kining monumento, isa nimo Jesus, isa kang Moses ug isa kang Elijah. But even as he was saying this, samtang nagsulti si Pedro aning sayop nga pulong kay sa iyang pagkatawhanon lagi ang panganod ni palibot nila and terror gripped them as the cloud covered them. Unsa man tong cloud nagrepresento sa Ginoo? Dili ang monumento timailhan o dili ang presensya sa Ginoo nga mopalibot. Dili after si Lord sa himuon nga monumento or handumanan nga monumento pero kasinatian nito kasinatian nato nga gitabunan ta sa himaya sa the presence of God atong sinati. Lord Jesus name. Sama pa ni magpuna. Dili after si Lord sa monumento or images nga handumanan. Gusto ni Lord nga masinati nato ang iyang presensya. Handumo nato ang kasinatian sa iyang presensya, dili ang imahen, dili ang monumento. The moments, not the monument. God wants us to experience the beautiful moments with the Lord, not with the monuments. Ang tao, monumento din, pagpahimog monumento at para handumon. But ingon ni Lord, not the monument that I want, the moment with me. Ang panahon, I want you to spend this beautiful moment with me, not the monument. Dili ang monumento, dili ang memorials, but the memories with the memories we spent with the Lord. But even as he was saying this, cloud overshadowed them, and they gripped them as the cloud covered them in verse 34. Then a voice from the cloud said, "This is my son, my chosen one, listen to him." Diba siya, cloud, ang imaya ni Danag? The glory of the Father, the God. Kung ningon din tingog, "Moni akong anak, akong pinalangga ang anak, akong pinili ng anak, paminaw mo niya." Maminaw jud ta og i-enjoy nato ang presence.
dili ang larawan. Message is important, not the image. Moments, beautiful moments with God is important, not the minute. Image is not important, but the message. When the voice finished, sa humana ang tingog ni Ingon nga, mo okay na ko pinanggang anak. Pinili nga anak, paminaw kaniya. Jesus was there alone. Pag umagsulti ato, nawala na si Moses ug Elijah. O si Jesus na nabilin. So there was a visitation of that moment that Jesus prayed. Kundi natabisitaan o presensya ni Lord. Kulang atong moment. Ito, seek His face. Pagtaan dyan ang dagway sa Ginoo. Kung makita na itong dagway sa Ginoo, He allow His presence to move. Again. Sa tingin, seek the presence of the Lord. Pangitang dagway sa Ginoo. Mabawaan ito, ato nakaplagan ang dagway sa Ginoo because ang presensya iyang ipabati na ito. Pag kumagsulti ato, si Jesus raday na biling. Wala na to si Moses o Elijah, pati ang tingog sa amahan. They didn't tell anyone at that time that what they had been. Wala agad sila nagsulti, ni Bisan Kinsa, what they had seen, unsay nakita niya. Pero ang handumanan sa kasinatian, di na tumalangkat. Amen. Ang handumanan sa kasinatian, di na tumalangkat. Muna'y gusto ni Lord i-build up na to as His children. Not the beautiful moments with other believers, but the best moment with the Lord. Kung atong i-build up ang atong relationship, makikita sa atong isig ka tao. Gabit ang mga tagpanahon sa atong friends, atong isig ka tao. Ang pangutana, nakahatag na makag-best time with the Lord. Kung ganun naman ang best time. Ang best time with the Lord, kaya na-enjoy ni mong presence na naghilaka ka sa iyong presensya. Because walay dili makahilak kung imong ma-feel ang presence ni Lord. Dili ka kapugong sa mong luha kung imo na mabati presensya sa Ginoo. Di ka kaundag pasalamat kung mabati presensya sa Ginoo. Balik ko na ko. Busy si Jesus sa buluhaton. Pagtudlo, pagwali, pag-ayos balatian. Atog sinagoga. Pero naghatag iti panahon mag-pray. Kanus aniya nabati ang presensya sa Ginoo sa na nagwali siya o nag-pray? Nag-pray. Ingana. Ingana ang atong masamtan. Kung tagaan ito, bili ang pag-ampo. Pag-ampo, bitaw ka na bang kinasing-kasing nga ikaw nag-ubos sa trono sa Ginoo, nag-ampo. Nga nagbalit ka sa Ginoo, unsa pa i-pray, di kay nagpaspas kag pray para mahumana. Humana na kong ampo na ng prayer items. Kabalo si Lord sa motibo na to. Kabalo si Lord ang si gusto atong taman, danara taman. Unang sa tema sa message. Ang message sa tema sa tanas, grabe. Gusto ni Lord, mupalawang ta. Kaya kung lawang, kaya mupalawang ta. Dili pagmahay ang lawang. Ang atong mag-ipagawas. Ianod ang pagmahay, ianod ang negatibo. Pero wala pa tayo napalaw diya sa presensya sa Ginoo. Law pag itong pagmahay kasubo o negatibo. Sakto dili. Ana, dagan kita istorya negative. Diya mo sa presensya sa Ginoo, mura siya suba, ianod tanan. Unang makahilak ka ipaanod tanan. Amen. Makahilak ka ipaanod tanan. Na imo din ng pugang-pugan kay maulaw kag tao sa marang imo gipasubo ang Espiritu Santo.
Ito si David sa Book of Psalms, takan siya panahon na, he cried unto the Lord. He wept. Hilak yun. Hilak. Ang gabi, Lord, dusi na. Wala pa ni mo kihatag ang team. Ipangitan ako November. Ang sama ito mapinsaha sa November. Ang team magkihatag last year. About ano. Wa na ko nakita. Kaya tulong magutod ko notebook. O ka pa dito. Whole year planner. So tulong ka notebook akong planner. Ako asan to na ko nabot akong planner niya isa nga. Tama ang isa ka. September na dito planner. Kaya wala ko kitang planner 2023. Tulong ka notebook. Ang isa. Tama sa September. October to December. Kung ano kita, gusto nang kung sa pizza yatag ang tema. Ang worship ko ni Lord. Walang worship ko ni Lord. Grabe, nakasuot ko sa present. Anak pa nagyatag ang tema. Why? As we seek Him in prayer, He manifests His presence. Ipamanibisto niya ang presensya. Muna nakapaligo na ako yung presensya. Wadon imong konsensya nga di maayo. Hallelujah. Mo din yung pagkumanan niya nga kuan because that verse 28 to 36 is about the transfiguration of Jesus. Pagkumanan niya, he heals demons possessed boy. Grabe na dapat ang manifestation siya anointing. Nga naman. Ang anointing sa Ginoo mag-flow. Kung maghatang tag-time sa Ginoo po. Amen. Kaya mura bag-ingan ni pa. Mutan kag tambal is magkuha na po ka o bagong staff. Muna di sa prayer is spending nga atong spend is nagpa-empower na punta. Nagpa-strengthen na punta. Nagpa-guide na punta ni Lord. Muna siya prayer. Di lang yung nga, nag-pray namin, nag-pray. Kamusta man yung prayer experience? Many said, we prayed already. Teka na ingon, nag-ampo naman ni. Kamusta sa imong prayer experience? Unsay nindot nga experience mo sa mga pag-ampo? Have you reached where the presence of God is? Naabot na ba ka sa presensya sa Ginoo sa imong pag-ampo? O nga na lang kayo po na nagdali-dali das pag-ampo. Paspason na yung pagpaspas. Dili ingana. Muna igsoon, malandong tag-ayo. Everybody can pray, but not all reach into the presence of the Lord, where we are transformed, we are strengthened, we are receiving revelations from the throne of grace of God. Even the wicked can pray. Bisan ka ng dautan, maka-pray. Even demons nag-pray. Let's be careful. Gusto na ko ngumulaw ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. And it's up to you if you go deeper. Naras ato ka. Ready si Lord, hear me. Pero kung gusto mo nga ingana lang kapag yung level, wala mahimo si Lord. Parang dagat, ringan. Kasi gusto mo itong dagat, ma-enjoy niyo mong dagat. Let us pray first word. Blessed be the name of the Lord, the glorious name of God, our powerful name. Thank you so much for the message that you have given unto us. Bless thy people, bless thy children, bless all people, O Lord God.
nga masabtan ang imong mensahe. Nga dili kami mag boast, O Lord God, nga naka-pray nami. Nag-pray nami. But Lord, you want us all to experience, Ginoo, nga mabati namin yung presensya samtang kami nag-ampo. Matransform ang among sulod, among soul and spirit. Udan kang kinikinong Diyos. Aron, O Lord, dili ni agent of distraction, agent of confusion and division, agent of trouble, but we are an agent of peace, agent of God, of being a blessing, agent, O Lord God, of goodwill, agent to honor you and to glorify you, God, to make the body of Christ strengthened, not troubled, not disunited, not confused, O Lord God. Salamat, O Diyos, sa imong kaayod magrasya. Seal your words with your precious blood. Bless your people with sound mind, with a receptive spirit, O Lord God, not reactive spirit, Lord. So that mo grow kami. Kaya di jud mi mo grow, Lord, kung reactive mi pirmi. Only the receptive spirit can grow spiritually, emotionally, mentally. Bless us all together. Bless their words. And just by Jenny pray. Amen.